Pilipinas, una sa ating mga balita. Naging madamdamin na ang muling pagkikita ng death row survivor na si Mary Jane Veloso at ng kanyang pamilya sa Correctional Institution for Women. Sinalubong ito ng kanyang mga anak na inalayan din ng bulaklak sa kanyang pagbabalik ang bansa. Isang linggo bago ang Pasko. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid sa atin ni Edniel Parosa. Tanghali, Yuel at Karen, matapos ang 14 na taon sa Pilipinas ulit magpapasko ang dating death row prisoner na si Mary Jane Veloso. Emosyonal ang tagpo sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong nang sa wakas nagkita at nagkayakap muli sina Mary Jane at kanyang pamilya. Matapos lumapag sa NAIA sakay ng Cebu Pacific Flight pag-alas 6 ng umaga, sa piitan na nagkita ang magkakaanak. Unang nakadaupang para din dating OFW yung kanyang mga anak na dinalan pa siya ng bulaklak bago ang madamdaming tagpo nang pumasok na ang mga magulang niyang sina Tatay Cesar at Nanay Celia. Sa kabila ng iyakan, kita naman ang saya kay Veloso na mayat-maya kung kumaway at tumango sa mga tanong ng media. Panawagan pa rin niya, maigawad ang executive clemency mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakasaya ko! Nakauwi na ako dito sa Bansanan. Anong pakiusap mo sa Pangulo? Pakiusap ko sa Pangulo, sana nabigyan niya lang ng clemency. Pero mabuting balita ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, pwede ring makalaya si Veloso batay sa good conduct time allowance o yung parol buhat ng GCTA dahil inilipat na sa Pilipinas ang pagsisilbi ng Pinay sa kanyang life imprisonment. Saklaw na rin umano siya ng mga regulasyon bilang person deprived of liberty. Here, ang custody, she would be subjected to all laws, regulations, and processes of the Philippine government that are accorded to any and ordinary person deprived of liberty. Pati nga yung bagong firma lang namin na good conduct time allowance O, ang pinirmahan namin yan 3 days last week. Kaya naman ang DOJ, ang seguridad ng PDL, kahit nakakasama niya sa maximum security ang illegal recruiter niyang si Maria Cristina Serio. Patuloy naman ang pagkalampag ng grupong migrante sa pamahalaan, partikular kay Pangulong Bongbong Marcos para sa agarang paglaya ni Veloso. 2010 nang sintensyahan ng bitay ang OFW makaraang mahulihan ng heroin, pero na-delay ang death sentence ng maaresto ang recruiter noong 2015. Ngayong taon, pumayag ang Indonesia na ilipat sa Pilipinas ang kustudiya ng isa sa mga simbolo ng pagiging bagong bayani ng mga OFW. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.